Dear Max FM with DJ Chingy. Dear Max FM, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Pretty Eyes. Dati na po akong nagpadala ng sulat sa inyo. Nagmahal lang naman po ako ng isang taong akala ko siya na ang habang buhay ko. Pero hindi pala. Tawagin na lang po natin sa pangalang Mr. M. Chin, mahal po namin ang isa't isa. Nagkakilala kami sa pamamagitan ng friend ko, na friend niya at classmate niya. Pinakilala ko po siya sa grandparents ko. Oo, sa grandparents ko kasi broken family kami. Pinakilala niya na rin po ako sa mga magulang niya. At nung naging 3 years na ang aming pagsasama, ang aming relasyon, nagbunga po ang pagmamahalan namin. Isang baby girl na ang cute-cute. Hindi naman po sa pagmamayabang. Simula po nung nabuntis ako, hindi na po kami magkatabing matulog. Kasi bawal po daw, sabi ng mama niya, kasi hindi pa kami kasal. Kaya magkatabi po kami ng mama niya mismo kung matulog. Nasa ibang bansa kasi ang papa niya, isang seaman. Nung nag 3 months po ang baby namin, para pong nagbago na ang lahat. Pati ang pakikitungo niya sa akin. Hating gabi na siya kung umuwi. Palaging mainit ang ulo sa akin. Nagtaka po ko. One time binuksan ko po ang FB account niya. Doon ko po nalaman na may iba na pala siya. Ang sakit-sakit po talaga. Iyak po ako ng iyak. Pinapauwi pa niya ako sa amin. Kasi naiinis daw siya tuwing nakikita niya ako. Ilang beses na po siyang nambabae. Kaya nung hindi ko na po kinaya, nagpaalam ako sa mama niya na uuwi na kami ni baby ko. Pinayagan niya naman po ako. Nung nag 1-year-old po ang baby namin, pinapabalik po kami ng mama niya. At pati rin siya. Ako naman, bumalik din naman po kami. Kasi sabi niya, magbabago na raw siya. At nangako pa. Naniwala naman po ako. Pero pagdating doon, ganun pa rin po pala. Hindi pa rin siya nagbabago. Chin, pinaaral siya ng mama niya sa Laguna ng 2 years. Yung hand-skilled po. Ako naman, tinapos ko rin ang pag-aaral ko sa kursong Pharmacy Assistance. Wala po kaming naging communication. Nagtiis po ako at naghintay. Hanggang parang hindi ko na siya naiisip pa. One day, nag-text po siya. Uuwi na raw siya. At excited daw po siyang makita kami ni baby. Pero parang hindi po ako masaya. Ewan ko ba? Parang masaya na ako na wala siya. Nung umuwi na po siya, ang saya-saya niya. May pasalubong pa. Pero parang wala lang po sa akin yun. Sabi niya pa, dito na raw po siya magtatrabaho sa isang mall sa Jensen. Kaya nung nag-work na po siya, may tumawag na po sa akin na isang girl. Buntis daw siya. At si Mr. M ang ama. Tumulo po ang mga luha ko. Natulala. Doon ko po naramdaman ulit ang sakit. At mas masakit pa. Kaya nung umuwi po galing work si Mr. M, kinausap ko po siya. Alam mo ba, Chin, 1
anong nadiskubre ko. Kaya pala siya umuwi ng biglaan dahil gusto niyang takasan ang responsibilidad niya sa babaeng yun. Sa kasagsagan ng panahong yun na wala kaming komunikasyon, nagpapasarap pala siya sa ibang babae. At ngayong nabuntis, parang mararanasan din ng girl ang naranasan ko sa kamay ni Mr. M. Kaya anong gagawin ko? Kailangan ko bang makipagkita sa girl? O kailangan ko nang tuluyan ng iwan si Mr. M? Sabi niya mahal niya ako. Mahal niya kaming mag-iina. Pero bakit may iba? Hanggang dito na lamang. Sana'y mapayuhan niyo ako. Ang inyong kamaks, Pretty Eyes. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.